Lumapit naman ang lalaking tinawag ng ama ni Danica. May hawak na itong mga papel. Nakasuot ito ng pajama at t-shirt na puti. Kasal? Teka, Lo, ayoko magpakasal. Natatarantang saad ng dalaga. Marahas na napalingon sa akin si Lolo. Namumula ito sa galit. Mukhang malapit ng atakihin. Ikakasal ka? Sa ayaw o sa gusto mo, Danica? Kung ayaw mong pati ikaw, masaktan ko. Napalunok ako dahil mukhang seryoso ito at desedido na maipakasal ako. Lalong sumakit ang ulo ko. Mukhang hindi si Frances ang makakasakit sa akin kundi ang pinakamamahal kong abuelo. Tumingin ako sa direksyon ni Daddy pero mukhang di ko ito mahihingan ng tulong dahil ang sama rin ng tingin sa akin. Si Mommy? Nako, nakayakap kay Daddy. Nilingon ko naman si Oscar sa tabi ko. Tahimik lang ito kahit namumutla pa rin pero wala naman sa itsura nito ang pagtutol. O baka gulat pa rin kaya hindi alam kung ano ang ire-react. Lumapit na sa amin ang kumpara ni Lolo at sa paanan ng kama siya pumwesto. Wala ako sa sarili ko kaya hindi ko na naintindihan ang mga pinagsasasabi nila. Namalayan ko na lang na inabutan nila kami ng singsing para isuot sa isa't isa pagkatapos ay may pinapirmahan sa aming mga papel. You may now kiss the bride. Sabi nung nagkasal sa amin na hindi ko alam kung saan ba napulot ng lolo ko sa ganitong kaaga. Doon ako parang natauhan. Ikinasal ako nang wala sa oras at habang nakakumot lang at gulong-gulo ang buhok at may muta pa sa mata. This is not my dream wedding. Himutok ko. Nagpupuyo sa galit ang kalooban ko. Feeling ko ay naisahan ako. Kinalapit ako ni Beth. Kaya nakakunot ang noon at tinignan ko ito. Kiss daw. Kinikilig pa na sabi nito. Kiss? Eksaherado kong sigaw. Bakit di na lang kami honeymoon sa harap niyo, tutal? Basta niyo naman kami ikinasal. Galit na sigaw ng dalaga. Natahimik ang lahat ng nasa loob ng kwarto ko. Nanginginig ako sa galit. Si Daddy ang unang nakabawi. Tumigil ka, Danica. You did this to yourself to bear with it. Bulyaw sa akin ni Daddy saka hindi na napalabas ng kwarto ko. Si Mommy. Si Lolo naman ang bumaling sa akin. Hindi na ito galit at kalmado na. Pinaubaya na rin ito ang armas niya kay Lola. Magsilabas na tayo. Wika nito sa mga taong naiwan pa sa loob ng kwarto ko. Magbihis kayo at bumaba para mag-almusal. Sabi pa nito bago tuluyan nang lumabas. Naiwan kaming dalawa ni Oscar sa kwarto ko. Wala ni isa sa amin ang nagtatangkang kumilos man lang. Parang gulat pa rin ito. Mula pa kanina, wala itong imik. Ipinikit ko ang mga mata ko. Nagbabaka sakaling panaginip lang lahat ng ito. Ginurot ko rin ang braso ko at nasaktan ako kaya nakakasiguro ako na hindi panaginip ang lahat. Totoo ang lahat ng ito. Kasal na ako. Mabilis akong tumayo. Walang pakialam kung wala akong suot sa harap ni Oscar. Nagmamadali akong pumasok sa banyo. Binuksan ko kaagad ang shower at naligo. Nakatapis lang ako ng tuwalya nang lumabas ako ng banyo. Nakita ko si Oscar na nakabihis na at nakaupo sa gilid ng kama. Nakayuko ito. Gulo-gulo pa rin ang buhok nito. Nakaramdam ako ng inis dito dahil hindi man lang ito nagreklamo kanina. Di wala kahit isang pagtutol na lumabas sa bibig ng lalaki na asawa na niya ngayon. Bakit di ka tumutol kanina? Galit na may wang si Danica sa harap niya. Nag-angat ito ng tingin pero agad din nag-iwas na makitang nakatapis lang ako ng tuwalya na mula ang mukha nito. Tama lang naman na panagutan kita dahil nagalaw kita. Maamong wika nito. Agad namang nag-init ang ulo ko lalo. Sa sinabi ni Oscar, napasapo ako sa noo ko. My God, hibang ka ba? Hindi lang naman ikaw ang lalaking nakasama ko. Isang gabi lang yun. Nakakagigil. Dahil lang sa may nangyari sa amin, naisip na nitong may pananagutan siya sa akin kaya hindi na siya tumutol. Humarap ito sa akin at una kong napansin ang kulay tsokolate nitong mata. Kahit pala bagong gising, napakagwapo ni Oscar. Napalunok ako sa naisip. Hindi ako kagaya ng mga lalaking yun. Marunong akong humarap sa consequence ng mga ginawa ko. At kaya kong manindigan, Danica. Mahina man ang pagkakasabi nito noon pero mariin na para bang yun ang pinakatama nitong ginawa. Di wow! Inirapan ko na lang siya dahil wala akong maisagot sa sinabi niya. Gwapo nga, ang drama naman. Mahilig siguro itong manood ng teleserye. Lumakad ako papunta sa walk-in closet ko at kumuha ng masusuot at walang pakialam na nagbihis sa harapan nito. Sabay na kaming lumabas ng kwarto at pumunta sa dining room. Naroon na rin sina Daddy, Mommy, Lolo, Lola at Beth. Wala na yung nagkasal sa amin. Tumabi ako kay Beth at tumabi naman sa akin si Oscar.
Nag-umpisa na kami kumain lahat at wala man lang nagtatangkang magsalita. Oscar, kailan mo balak dalhin dito ang mga magulang mo? Tanong ni Lolo. Seryoso ang mukha nitong nakatingin kay Oscar. Kakausapin ko ho ang mga itay na pumunta dito, Don Samuel. Magalang na sagot ni Oscar. Tumikhi muna ang lolo ko bago nag-umpisa uling kumain. Lolo Samuel na lang, total, parte ka na ng pamilya. Napalingon ako kay Lolo, busy pa rin ito sa pagkain. Okay po. Tugon naman ni Oscar. Mukhang relax na ito dahil magana na itong kumakain. Mabuti pa, pagkatapos kumain ipapahatid kita sa driver para makuha mo na ang mga gamit mo sa inyo. Napahinto naman sa pagkain si Oscar saka seryoso ang muka na tumingin sa lolo ko. Bakit ho? Dahil dito ka natitira. Kasal na kayo ng apo ko. Kaya dapat lang na magsama na kayo sa iisang bubong. Aware naman po ako sa bagay na yun pero gusto ko po sana na magbubukod kami ng asawa ko ng tirahan. Parang bigla namang kumabog ang puso ni Danica sa sinabi nito. Parang ang sarap pakinggan ng asawa ko. Napatangu-tangu naman ang lolo ko. Ang daddy ko naman, nahuli kong napangiti sa sinabi ni Oscar. Mukhang ma-pride ang napangasawa ko. Wika ng dalaga sa sarili. Bueno, ipapahanda ko kay Inday ang mga gamit ni Danica para maisama mo na siya sa titirahan niyong mag-asawa. Hindi na ako umimik. At least, malalayo ako sa bunganga ni daddy sa pangungulit niya ng mga takeover sa company. Gusto kong lunukin ang relief na naramdaman ko dahil malalayo ako sa pangungulit ni daddy. Habang nakatingin ako sa bahay na tinitirhan namin ng asawa ko, isang lumang bungalow na hindi ko alam kung pwede pa bang tirahan. Well, mukha namang well-maintained kahit luma na pero for favor naman. Dito mo ako ititira? Hindi ko mapigilan ang disgusto sa boses ko. Nilingon ko ito pero mabilis na itong bumaba sa kotse ko. Oo, kotse ko ang ginamit namin dahil walang kotse ang asawa ko. Inaantay ko kaninang magpakita ng maling reaksyon ng lolo ko at parents ko nang sabihin itong wala siyang kotse. It means mahirap siya. Pero wala ako na pala. Kumaway pa ang mga ito habang pasakay kami ng kotse kanina. Parang tuwang-tuwa at hindi man lang nag-aalala sa akin. Come to think of it, di walang nagtanong kung kaya ba akong buhayin ni Oscar? Kainis, bakit pa kasi ang init-init kagabi? At napagdeskitahan ko tong lalaki na to. Aniya sa sarili. Agad na rin akong sumunod kay Oscar papasok sa bahay. Bit-bit nito ang maliit na traveling bag na nadala ko dito galing Manila. Nalibot ko ang paningin ko sa loob ng bahay. Maayos naman iyon at mukhang malinis. May 2 kwarto. Nakita kong ipinasok ni Oscar ang gamit ko doon sa unang kwarto, malapit sa isa pang pinto. Nasa tingin ko ay banyo. Hindi naka-tiles ang sahig pero makintab at mapula. May sala set na kawayan at 32 inches na flat screen TV na nakapatong sa isang maliit na bookshelf na puno ng mga libro. Ano pa ba? Naglakad ako papunta sa isang pinto na natatabingan ng kortina. Kusina pala. Nandoon na rin ang pabilog na dining table. Narayon. Lumapit ako sa nakasarang pinto katabi ng lababo at binuksan ko iyon at tumambad sa akin ang laundry area. May washing machine at dryer doon. Meron ding poso pero biglang nangunot ang noo ko. Kaya dali-dali ko nilapitan ang lababo at pinihit pabukas ang gripo. Nang may tumulong tubig doon, nakahinga ako ng maluwag. Anong ginagawa mo? Napahawak ako sa puso ko dahil sa gulat ng bigla. Magsalita si Oscar mula sa likuran ko. Agad ko itong nilungon para lang mapamangasa tumambad sa akin. Napakaganda ng katawan nito. Wala itong damit pang itaas at naka-jogger pants lang ito na puti. Hindi ko maalis ang tingin ko sa mga abs nito. Napakagatlabi ako habang dahan-dahang inaangat ang tingin hanggang huminto na naman sa muscle nito. Makinis ito at maputi. Tumikim ito kaya naipilig ko ang ulo ko at napipilitang tumingin sa mukha nito. Nakasuot na naman ito ng salamin sa mata. Malaki ang rim ng salamin ni Oscar at pabilog iyon. Magulo pa rin ang buhok nito. Pero nakadagdag lang yon sa appeal nito. Nakangiti ito kaya labas ang dimple nito na nagpakyut dito ng husto. Naayos ko na yung gamit mo dun sa kwarto. Baka gusto mo magpahinga na muna? Hanito habang nakangiti sa akin. Okay. Lihim ko na lang naipaikot ang mata ko nang bahagyapang pumiyok ang boses ko. Bigla kasing parang nailang ako at bumilis ang tibok ng puso ko. Naglakad na ako palabas ng kusina. Tumabi naman ito para makadaan ako. Nakahinga lang ako ng maluwag nang makalabas ako sa kanya at makapasok sa kwarto na pinasukan nito kanina. Hindi kalakihan ito. Napatingin ako sa kama. Naupo ako doon at bahagyang kumilos. Sinusubukan ko kung malambot iyon. Malambot naman at sa tingin ko,
Makakatulog naman ako doon kahit papaano. Pwede nang pagtsagaan. May built-in cabinet doon. Nakita ko sa itaas noon ang traveling bag ko. Malinis din at mabango ang kwarto ni Oscar. May mga shelves din doon at may mga libro. Mahilig siguro talaga siyang magbasa. Napabuntong hininga ang dalaga. Ito na ang magiging buhay ko hanggang di pa ako nakakaisip ng paraan kung paano makakabalik ng Manila. Bukas ang bintana at kahit electric fan lang ang meron sa loob ng kwarto, presko at malamig naman. Para tuloy akong hinihila ng kama para matulog, kaya humiga na ako hanggang sa hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Oscar's point of view. Napangiti ako na makita ko si Danica na nakahiga sa kama ko at natutulog. Nilapitan ko ito at maingat na inalis ang heels nito. Naupo ako sa gilid niya at pinagmasdan ang maganda nitong mukha na dati ay pinapangarap ko lang pero ngayon ay akin na siya. Asawa ko na siya ngayon. Napangiti ako sa isiping yon. Tumaas ang kamay ko at hinawi ang buhok nitong nakaharang sa mukha nito. Hindi na kita pakakawalan, prinsesa ko. Akin ka na at wala nang makakaagaw sa iyo mula sa akin. Ang tagal kong hinintay ang oras na ito. Ang maging akin ka. Marahan kong pinadaanan ng daliri ang mapupulang mga labi nito. Napapikit ako sa init na gumapang sa katawan ko. Tama ito ng ibig sabihin nitong ito ang una kong karanasan dahil hindi ko kaya makipag-ugnayan sa iba kung hindi lang din sa dalaga na asawa ko na ngayon. Matagal ng panahon nang magdesisyon akong ito lang ang babaeng mamahalin at makakasama ko sa buhay. At kagabi ang pinakamasayang gabi sa buhay ko. Hindi man ako ang una sa kanya, sisiguraduhin ko naman na ako ang magiging huli sa buhay ni Danica. Tumayo na ako at lumapit sa built-in cabinet, saka kumuha ng tuwalya at bihisan para maligo. Kailangan ko pang magluto para sa prinsesa ko. Napangiti ako dati, pinapangarap ko lang na maipagluto ang asawa ko. Pero ngayon, hindi na lang ito pangarap, kundi isa ng realidad. Danica! Napabalikwas ng bangon ang dalaga. Nagpalingalinga ako sa paligid saka ko lang naalala na nasa bahay ako ni Oscar or should I say bahay namin ni Oscar. Napabuntong hininga ako. Gusto kong maiyak. Ang bilis ng nagbago ng buhay ko. Last week lang, masaya pa akong nakikiparty kasama ang mga kaibigan ko sa Maynila. Hanggang sa biglang dumating si Francis at takutin ako dahilan para mapauwi ako sa probinsya. At ngayon, nakatira na sa bahay na ito habang kasal na sa lalaking nakasama ko lang ng isang gabi. Napatingin ako sa bumukas na pinto. Nakatayo doon si Oscar. Nakasuot na ito ng t-shirt at short. Nakapaalang ito. May bit-bit itong pink na tsinelas. Lumakad ito papalapit sa akin at inilapag ang tsinelas sa tapat ko. Baka hindi ka sanay na nakapaa sa loob ng bahay, sabi nito. Nagtaka naman ako kung saan ito kinuha ang tsinelas. At pink pa. Mukha namang nabasa nito ang iniisip ko kaya agad ding nagpaliwanag. Binili ko yan kanina. Masarap kasi ang tulog mo kaya di na kita ginising. Pumunta ako sa bayan. Nakaluto na rin ako. Baka nagugutom ka na? Anong oras na ba? Putol ko sa sasabihin ni Oscar. 11:45 na. Gusto mo bang kumain? Tanong nito. I'm gonna take a bath first. Maarteng sabi ko. Tumayo na ako at sinuot ang tsinelas na ibinigay nito kanina. Lumakad naman papunta sa cabinet ang lalaki at kumuha ng damit ko doon at saka ipinatong sa ibabaw ng kama kasama ang tuwalya. May kung anong humaplos sa puso ni Danica sa ginagawa ni Oscar na pag-aasikaso sa kanya. Wala pang nag-asikaso ng ganoon sa akin. May binili na akong toiletries para sa'yo. Nilagay ko na lang sa banyo. Nakangiti nitong sabi. Naramdaman ko naman na nag-init ang mukha ko. It's a first time na may nag-asikaso sa mga pangangailangan ko, maliban sa yaya ko. Even my own parents won't do that for me. They let my yaya do. And for myself. Tumikim muna ako at nag-iwas ng tingin dito, saka dinampot ang mga damit at tuwalya sa kama. Thanks. Pasalamat ko dito. I can't look at him and I don't know why. Bigla akong nakaramdam ng hiya dito. Malamig ang naging pakikitungo ko dito pero parang baliwala yun dito. Ligo na ako. Yun lang at nagmamadaling lumakad na ako papunta sa banyo. Nang makapasok sa banyo, agad kong isinara ang pinto at sumandal doon. Napahawak ako sa puso ko. Bakit ang bilis ng tibok nun? Hindi kaya may bahagi na agad sa puso ko na napalapit kay Oscar? Nalilito na sa Danica sa sarili. Ano ang gagawin ni Oscar para mapaibig ang kanyang asawa? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.